Shaira? Pagtawag ni Black sa babae. Noong lumingon ng babae, ay tila ba nagulat din ito nung makita ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Shaira at saka pinunasan ng kanyang mukha. Sinusundan mo ba ako? Sinamahan ko si Ricky. Wika ni Black sabay turo sa lalaking nakatingin sa kanila sa di kalayuan. Binisita niya yung mama niya. Dahan-dahang tumango si Shaira at saka napatingin muli sa puntod. Muna na ako. Paalam ni Shaira at saka nagsimulang maglakad palayo. Mabilis na hinabol ni Black ang babae at saka hinila ang braso nito. Shaira, hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino yung binisita mo rito. Sigaw ni Black. Wala akong paki, Black. Basta ako. Aalis ako. Sigaw pabalik ni Shaira habang naglalakad palayo. Wala na ngang nagawa pang lalaki kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang at mapatingin sa puntod kung saan nag-iwan ng bulaklak ang kanyang dating nobya. March to July 2022. Nagtatanong pagbasa ni Black. Star de Los Santos. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Introduce yourself. Panimula ng guro. Ngumiti ang dalaga at saka napatingin sa napakaraming estudyante. Hello, my name is Shaira de Los Santos. Isa pa akong transferee mula sa Cielo High. Nakangising wika ng dalaga. Mabilis na naglakihan ang mga mata ng estudyante at kasabay nito ang sunod-sunod na bulungan. Kilalang eskwelahang sinampit ng babae, kaya pala isipan sa mga estudyante kung bakit pa ito lumipat. Aminado si Shaira na magiging ganitong reaksyon ng mga estudyanteng naroon, lalo na't kilalang kanilang eskwelahan sa pagkakaroon ng magagaling ng mga estudyante. Kung okay lang naman malaman, bakit naisipan mong lumipat dito sa eskwelahan na ito? Tanong ng guro. Hindi ba't kilala ang eskwelahan na iyon sa pagkakaroon ng magagaling na estudyante at mga guro? Lumipat po kasi kami ng bahay, kaya gusto ng mama ko na lumipat ako sa eskwelahang malapit lang. Pagsisinungaling ni Shaira. Kailanman, wala siyang balak ibulgar sa mga tawang tunay na dahilan kung bakit siya lumipat ng eskwelahan. Nagsimulat na tapos ang klaseng iyon na tila ba isang artistang napunta sa kanilang classroom. Panay ang pagtatanong at pakikipag-usap sa kanya ng mga estudyante. Dahilan para tumaas ang kanyang confidence. Ngunit sa isang dako, ay pansin niyang may isang lalaking nakatingin lang sa bintana. Hinahampas ng hangin ang kanyang mukha, dahilan para ipikit nito ang kanyang mga mata. Aminin man niya o hindi, ay nakuha ng lalaking may salamin ang kanyang atensyon. Maghuhulog sana ng coin si Shaira sa vending machine. Ngunit laking gulat niya nung may mag-abot sa kanya ng malamig na bottle juice mula sa kanyang likuran. Nung siya'y lumingon, nakita niyang lalaking may suot na salamin. Salamat, bulong ni Shaira at saka napangiti. Ang babait at ang gagalang ng mga tao rito. Bababait oo, pero magagalang? Hindi. Ginagalang ka lang nila dahil galing ka ng ibang eskwelahan at mukhang matalino ka. Sambit ng lalaki at saka sumandal sa vending machine. Sabihin mo nga, Shaira, anong tinatago mo? Nabigla si Shaira sa tanong ng lalaki. Dahilan para maramdaman ng dalaga ang pag-akyat ng kanyang dugo. Anong ibig mong sabihin? Bulong ng dalaga. Kalilipat ko lang dito, pero bakit ganyan ang tanong mo? Sa susunod mo na lang sagutin. Paalam ng binata at saka nagsimulang maglakad palayo. Nakaramdam ng takot ang dalaga sa ginawa ng lalaki. Nais niya sanang magsimula uli sa panibagong eskwelahan. Ngunit para bang may isang taong nakakaalam ng kanyang itinatagong sikreto. Batuhin mo yung nakakulay pula na headband. Ibato mo rito, dali. Ihagis mo, dalian mo. Nung mapunta kay Shaira ang bola, ay walang pag-alinlangan niyang binatong lalaking nakasalamin. Ngunit sa sobrang gigil, ay mukhang napakalakas ng kanyang pagbato. Dahilan para bumagsak sa lupang binata. Mabilis na nagtakbuhan ang magkaklase patungo sa kinaroroonan ng lalaking nakahiga sa lupa. Oh my God, sorry. Sigaw ni Shaira sabay kuha ng panyo mula sa kanyang bulsa. Kinuha din ng dalagang salamin at saka inabot sa lalaking kababangon lamang mula sa pagkakahiga.
Mabilis na hinablot ng lalaki ang kanyang salamin at saka nagsimulang maglakad palayo ng gym. Next time, huwag mo na lang gaano lakasan, okay? Nakangising paalala ng isang lalaking nagngangalang Ricky. Dahan-dahang tumango si Shaira at saka ngumiti. Ituloy niyo lang yung paglalarong batuhang bola. Pupuntahan ko lang si Black. Pinagmasdan ni dalagang lalaki magtungo papunta sa kung saan nagpuntang lalaki na kasalamin. Shy, sasali ka ba? Tanong ng isa sa kanilang mga kaklase. Umiling si Shaira at saka ngumiti. Kanina pa pinapadyak ni Shaira ang kanyang mapaa. Habang hinihintay na, lumabas ng klinik si Ricky at Black. Halos matunaw ng yelo sa loob ng binili niyang bote ng soft drinks. Dahilan para mapaisip siya kung ibibigay niya ito sa lalaki. Noong pagbukas ng pinto ng klinik, ay agad na napatingin si Shaira sa lumabas. Sorry. Ito ang mabilis niyang winika at saka inilahad ang kanyang kamay na may hawak na soft drinks. Kinuha ni Black ang soft drinks at saka inilagay sa kanyang mukha na may sugat. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Black. Kasi sa totoo lang, sobrang lakas ng pagbato mo. Black, hindi naman sadya ni Shaira iyon. Baka nadala lang siya sa laro. Alam mo naman, mula siya sa isang competitive na school. Pagdadahilan ni Ricky. Alam kong hindi yun excuse, pero pinagsabihan ko na siya kanina. Hindi mo kailangang magpaliwanag para sa kanya, Rix. Wika ni Black. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki at saka nang patingin sa grupo ng mga estudyante sa gym. Magagaling nga talaga mga estudyante sa inyo, no? Wika ni Black, habang nakalapat pa rin ang hawak niyang soft drink sa kanyang mukha. Madalas sabihin niya ng matao pero pati sa pagsisinungaling, magaling kayo. Natigilan si Shaira noong sabihin nito ng lalaki. Napatigil sa paglalakad ang babae at naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ano bang gusto mong iparating? Tanong ni Shaira. Alam mo, kung ayaw mo sa akin, pwede mo naman akong iwasan. Hindi yung 1 linggo pa lang ako rito. Parang gusto mo na akong palayasin. Yung panghack mo ng computer system at paglabas mo ng baho ng eskwelahan nyo. Bakit mo ginawa yun? Bulong ni Black. Paano nakarating sa iyo? Natatawang tanong ni Shaira. Kahit kailan talaga, hindi marunong pumatay ng apoy ang eskwelahan namin. Sabihin mo, bakit mo ginawa yun? Bulong muli ni Black at saka nilingon ng dalaga. Isa kang star student sa dati mong eskwelahan. Tinatrato ka nilang tama. Bakit Ano bang pakialam mo? Sigaw ni Shaira. At the first place, wala kang alam kung bakit ko ginawa iyon. Kaya nga gusto kong malaman. Bulong ni Black, sabay hawak sa braso ng babae. Sabihin mo, Shaira, may nag-utos ba sa iyong gawin iyon? Walang nag-utos sa akin. Lahat iyon. Ginawa ko dahil iyon ang gusto ko. Okay na? Pagkaklaro ni Shaira, sabay tanggal ng kamay ng lalaki sa kanyang braso. Ipinagpatuloy niyang paglalakad at kahit anong pagtawag ng lalaki, ay hindi niya ito nilingon. Lumipas ng ilang buwan at hindi na muling nag-usap ang dalawa. Umakto lamang sila na para bang hindi nila kilala ang isa't isa. Ngunit, nagbago ang lahat ng iyon noong gusto kong sumali ng school newspaper niyo. Nabigla si Black nung may marinig siyang babae nagsalita. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng malaking puno at gumagawa ng assignment sa physics. Ayoko nga, sambit ni Black. Mamaya sa school naman namin yung pagtripan mo eh. Black, sabihin mo nga, paano mo nalaman ang tungkol doon? Inimbestigahan mo ba ako? Natatawang tanong ni Shaira. Ganun ka ba ka-competitive? Kaya kahit anong impormasyon, balak mong gamitin para mapatumba ako? Ganun na ba kataas ang tingin mo sa sarili mo? Natatawang tanong ni Black. Bakit ko sasayangin ang oras ko sa'yo? Paano mo nalaman ang tungkol doon kung ganun? Tanong ni Shaira. Dahil isang ate ko sa napektuhan sa ginawa mo. Buntong hininga ni Black. Nawalan siya ng trabaho dahil inakala nung head teacher doon ay siya yung nagsumbong. Ano? Gulat na tanong ni Shaira. Papaanong nadamay ang ate mo? Siya lang nakakaalam na binago ng head teacher ang grades ng mga paborito niyang estudyante. Bulong ni Black. Kaya siyang napagdiskitahan.
I'm sorry. Bulong ni Shaira at saka umupo sa tabi ng lalaki. Alam kong... Bakit mo ginawa yun, Shaira? Seryosong bulong ni Black. Alam kong hindi mo yung ginawa dahil trip mo lang o dahil gusto mo lang magkagulo yung eskwelahan. Alam kong may dahilan niyon. Dahil papa ko yung head teacher. Sambit ni Shaira. At nagkaroon siya ng kabit na teacher. Nalaki ang mga mata ni Black noong mga oras na iyon. Nakiusap ako sa kabit niya. Pero hindi yun pumayag na makipaghiwalay. Kinausap ko si Papa. Pero hindi rin siya pumayag. Kinausap ko ang mga nakakataas na gumawa ng aksyon. Pero wala rin silang ginawa. Ilang araw bago ako umalis ng eskwelahan, sinabihan ako ng kaklase ko tungkol sa mga nalaman nila. Kaya nung nalaman kong patungkol sa mga bagay na iyon, napagdesisyonan kong ibulgar ang mga sinabi nila. Pati na rin ang relasyong meron ng papa ko at ang teacher. Paliwanag ni Shaira. Kaya sorry kung nadama yung ate mo. Ayaw nilang masirang reputasyon nila. Kaya hanggat maaari, tinakpan na agad nilang problemang iyon. Pero kung hindi mo na lamang may relasyon ng papa mo at ang isang teacher, siguradong hindi mo ibubulgar patungkol doon, tama ba? Natigilan si Shaira sa tanong ng binata. Dahil hindi ka naman naapektuhan. Well, at the first place, hindi ko naman alam na nangyayari ang mga bagay na iyon. Kung alam ko lang, di malamang inadres ko na iyon sa papa ko. Pero papa mong problema, Shaira. Kilala ako ng papa ko, Black. Alam kong hindi niya ako paborito. Pero kapag may gusto ako, alam niyang hindi ako susuko. Kaya sa huli, gagawin niyang gusto ko. Pagdidiin ni Shaira. Fine, bulong ni Black. Bigay mo sa akin yung mga sample mo. Hindi napigilan ni Shaira ang mapangiti habang kinukuha ang maraming papel mula sa kanyang folder. Simula nung araw na iyon, ay nabuo ang isang pagkakaibigang pinagtibay ng panahon. Ngunit sa ilang taon nilang pagsasama, ay palaging tinatanong ni Black ang sarili kong, posible nga bang maging magkaibigan ng isang babae at lalaki nang walang nahulog ni isa sa kanila? Black, pwede ba kitang interviewin? Tanong ni Shaira sa lalaking kasalukuyang nagsusulat sa isang papel. Para lang sa project. Kahit naman sabihin kong hindi, tatanungin mo pa rin ako. Tugon ni Black. Mabilis na natawa si Shaira, sabay hampas sa lalaki. Ano ba yung tanong mo? Kita mong tinatapos ko dito yung paper ko sa isang course namin eh. Reklamo ni Black. Niniwala ka ba sa love at first sight? Noong magtagpo ang paningin ng dalawa, hindi malaman ni Black kung bakit siya nakaramdam ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Ano bang klaseng tanong iyan? Para namang hindi ka isang journalism student. Reklamo ni Black. Ikaw nga, engineering student pero hindi halata sa height. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Black. Ano bang klaseng pag-iisip iyan? Height bang ginagamit sa pag-aaral ng engineering? Reklamo ni Black. Hindi, pero karamihan ng mga kilala kong engineering student, matatangkad. Sambit ni Shaira at saka ngumuso. Akala ko ba ayaw mo sa lahat ay yung mga stereotypes? May halong inis na dagdag ni Black. Hello guys, busy ba kayo? Sali na kayo sa club namin. Pagyaya ng kakarating lang na si Ricky. Masaya't mababait ang mga tao roon. May mga stereotypes ba dyan? Tanong ni Black. Mabilis na natawa si Shaira at saka hinawakan ng tuhod ng lalaki. Nabigla ang lalaki sa ginawa ng babae. Dahilan para agad niyang iurong ang kanyang tuhod. Siyempre wala. Tugon ni Ricky. Ano, sasali na ba kayo? Napatingin si Black sa dalaga. Hinihintay kung anong maaring isagot nito. Kung sasali si Black, sasali rin ako. Tugon ni Shaira. Para may kilala ako roon, aside sa'yo. Binigyan lamang ng natatawang tingin ni Ricky ang dalawa at saka inalagay ang kanilang mga pangalan sa isang malinis na papel. Hindi ka umiinom, Shaira. Paalala ni Black sa dalaga. At saka, baka magalit ang mama mo sa akin oras na malamang pinayagan kitang mag-inom. Huwag ka namang KG, Black. Minsan lang naman eh. Reklamo ng isa sa kanilang mga kasama sa club. Teka nga, may namamagitan ba sa inyo? Wala, no? Wala namang gusto si Black sa akin.
Wika ni Shaira, sabay ko ng shot glass na may laman na beer. Iinumin na sana ni Shaira ang laman nito, ngunit agad itong kinuha ni Black at saka mabilis na ininom. Sabi ng nanay mo, umuwi ka na, nag-text siya sa akin. Dagdag pa ni Black at saka uminom ng soft drinks. Mabilis na napakunot noo si Shaira at saka kinuha ang kanyang bag, kahit labag sa kanyang loob. Gusto kita, Shaira. Napatigil sa paglalakad sa hagdanan ng dalaga nung marinig niyang sinabi ng kaibigan. Mabilis siyang natawa at saka napakamot sa kanyang ulo. Hoy, isang beses ka lang naman nag-shot pero bakit parang lasing ka na? Natatawang tanong ni Shaira. Kung anong pinagsasabi mo riyan? Hindi ako lasing, okay? Sambit ni Black, sabay kuha ng bag ng dalaga. Kahit tanungin mo pa ako ng kung ano. Anong square root ng 64? Mabilis na tanong ni Shaira. 5 segundong lumipas bago masagot ni Black ang tanong ng dalaga. 8. Bakit ang tagal mong sumagot? Asar ni Shaira. Okay lang yan. Aminin mo na nalasing ka na. Hindi nga ako lasing. Ang kulit mo. Sambit muli ni Black. Sige nga. Kung gusto mo ako. At kung hindi ka talaga lasing, ikis mo Walang pag-aalinlangang hinalikan ni Black sa labi ang dalaga. Nagtagal ito ng ilang segundo dahil walang pumiglas na isa sa kanila. Nung mapagtanto ni Black ang ginawa niya, ay agad siyang humiwalay at saka napabuntong hininga. I'm sorry. Kinakabang bulong ni Black. Hindi ko dapat ginawa iyon. I like you too, Black. I know. Alam ko naman na hindi mo ko. Ano? Gusto mo rin ako? Gulat na tanong ni Black. Mabilis na natawa si Shaira at saka niyak pang binata. Simula noong araw na iyon, ay naging opisyal ng magnobyo at magnobya ang dalawa. Sabay nilang hinarap ang napakaraming hamon ng kanilang araw-araw na pamumuhay. At kasabay rin ito ang pagtibay ng kanilang relasyon. Aminado si Shaira na nais niya ng makasamang lalaki hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit hindi siya sigurado kung ganun din ang nararamdaman ng lalaki. Anong gusto mong sabihin? Masungit na bungad ni Shaira sa kanyang ama. Babalik ka na sa amin? Nagsisi ka na? Shaira, alam kong malaking galit mo sa akin. Kaya narito ako para ibigay ang isang letter. Buntong hininga ng ama ni Shaira. Alam kong hindi mo ito babasahin. Kaya okay lang. Basahin mo na lang kapag dagdag ni Shaira. Kapag tama ng panahon. Buntong hininga ng kanyang ama. Mauna na ako. Paanong tama ng panahon? Kailan ko malalaman kung tama na yung panahon? Natatawang tanong ni Shaira. Anong trip mo? Shaira, may sakit ako. Bulong ng kanyang ama. Cancer. Sa iyo ko na ibibigay ang coffee shop dahil alam kong maalam ka sa business. Anong pinagsasabi mo riyan? Matagal mamamatay ang mga masasamang damo. Sigaw ni Shaira. Matanda na ako, Shaira. Matagal-tagal na rin akong namuhay sa mundong ito. Hindi na rin pala isipan kung bakit malapit na akong mawala. Tugon ng kanyang ama. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa inyo. At ilang beses kang nagmakaawa sa akin. Pero gusto kong humingi ng tawad. Dahil sa kanya ko naranasan ang ganitong klase ng pagmamahal. Hindi malaman ni Shaira kung anong dapat niyang maramdaman nung mga oras na iyon. Hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kasalukuyan niyang naririnig. Hindi mo yan naranasan kay mama? Kailanman? Naiiyak na bulong ni Shaira. Umiling ang kanyang ama at saka napangiti. Marahil iyon talagang dahilan kung bakit hindi ko siya magawang bitawan. Dahil sa kanya ko lang naramdaman ang lahat ng ito. Nakangising sambit ng ama ni Shaira. Sino mag-akala na ilang taon na kami? Madalas kong isipin na baka hindi ka niya maiwan dahil mayaman ka. Pero base sa sinasabi mo, mukhang mahal niyo talagang isa't isa. Wika ni Shaira. Gusto niyo ba ng juice? Okay lang ba kung manatili ako rito? Magalang na tanong ng kanyang ama. Tumango si Shaira at saka nagtungo sa kusina. Habang sinasahod ang juice sa isang baso, ay hindi niya napigilan ng maiyak. Naghalo-halo ng nararamdaman niyang galit at lungkot sa kanyang ama.
Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ni Black. Nung sabihin niyang may taning ng buhay niya, sabi ko, matagal mamamatay ang masasamang damo. Hindi napigilan ni Black ang matawa nung sabi nito ng kanyang nobya. Bakit naman ganyan ang balik mo sa papa mo? Umiiling na tugon ni Black. Para namang wala kayong pinagsamahan. At sa iyo pa talaga nang galing iyan? Sa ating dalawa, mas malakas kang manlait. Sagot ni Shaira. Nahawalan ko sa iyo dahil araw-araw ba naman tayong magkasama? Buntong hininga ni Black, sabay patong ng kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Kapag nagkaanak tayo, anong pangalan ang gusto mo? Star. Maikling sagot ni Shaira. Tapos yung susunod na anak natin, Moon, Sun, Neptune, tapos Jupiter. Balak mo bang bumuo ng volleyball team? Bakit napakarami naman nun? Natatawang wika ni Black at saka sinandal ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga. Gagalingan ko naman sa trabaho, so wala tayong magiging problema in the future. Papamana na rin sa akin ni Papa yung coffee shop niya. So makakatulong na iyon sa magiging kastusin natin. Dagdag pa ni Shaira. Alam mo, super thankful ako sa iyo, Black. Kasi nagstay ka sa buhay ko. Kasi tinanggap mo ako kung ano ako. Ako ang dapat mag-thank you sa iyo, Shaira. Napakarami kong natutunan sa iyo as a person. Bulong ni Black at saka hinawakan ng mahigpit ang kamay ng katabing dalaga. I will be forever grateful for your presence. Lovebirds, sorry kung may istorbo ko kayo. Pero napagpapasukan ko na yung ibang engineering students. Black, baka pumasok na si Sir Mendez. Natigilan ang lambingan ng dalawa nung biglang lumitaw si Ricky. Mabilis na bumangon sa pagkakaupo si Black at saka kinuha ang kanyang bag. Ay, wait lang. Tapos mo na bang hiramin yung manga? Yung pinahiram ko sa'yo? Tanong ni Ricky. Wait lang. Dala ko na. Bigay mo agad sa akin kapag nabili mo na yung next volume. Masayang wika ni Black at saka inilabas ang isang libro. Kukunin na sana ni Ricky ito, ngunit hindi niya naabot, kaya nahulog ito sa lupa. Mabilis na kinuha ito ni Black at saka pinagpagan, ngunit biglang may nahulog sa isang litrato ng lalaki. Sino ito? Tanong ni Black sabay pulot sa isang 2x2 na picture. Mabilis na hinablot ni Ricky ang litrato at saka inalagay sa kanyang bag. Kaklase ko, pinatago niya lang sa akin. Sagot ni Ricky. Huwag kang nga mag-isip ng kung ano-ano dyan. Wala akong sinabi. Tinanong ko lang kung sino ito. Depensa ni Black, sabay halik sa pisngi ng kanyang girlfriend. See you mamaya. See you. Paalam naman ni Shaira. Habang pinagmamasdan ni Shaira si Ricky na ilagay ang kanyang libro sa bag, ay nakaramdam siya ng marahil. Hindi lang ito basta kaibigan ng lalaki. Madalas niyang makitang mag-holding hands si Ricky at ang lalaking nasa picture. At kung minsan, ay sabay pa silang kumain sa mga fast food chain. Siguro, hindi pa handa si Ricky sa ngayon. Kaya mas mabuti na lamang na itikom na muna ni Shaira ang kanyang bibig. Shaira, pagtawag ni Ricky sa babaeng kasalukuyang naglalagay ng lipstick. May aaminin ako sa'yo. Ano iyon? Masayang sagot ni Shaira at saka umupo sa sofa. Bakla ako. Bulong ni Ricky. Tumango si Shaira at saka ngumiti. Nagkatitigan lang ang dalawa ng ilang segundo. Dahilan para magtakas si Ricky. Wala ka bang sasabihin? Hindi mo ba tatanungin ng kung ano? Tanong ni Ricky. Ramdam mo ba? Nakaramdam na ako, pero ayokong pangunahan ka. I am thankful dahil pinagkatiwalaan mo ako. Nakangising wika ni Shaira sa bayakap ng mahigpit sa lalaki. Alam na ba ni Black ang patungkol dito? Humiwalay sa pagkakayakap ang lalaki at saka napabuntong hininga. Yun ang problema ko eh. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Sambit ni Ricky. Tingin mo, matatanggap niya ako? Oo naman. At the end of the day, alam kong hindi ganong klase ng tao si Black. Hindi magbabago ang tingin niya sa'yo. Sagot ni Shaira at saka kumuha ng isang lip gloss sa bag. Halatang tuyo yung lips mo. Maglagay ka. Thank you. Sambit ni Ricky at saka tinitigan ang binigay na lip gloss ng dalaga. Ang totoo niyan, yung lalaki na sa picture, jowa ko yun. Si Dan. Yun din ang naisip ko.
wika ni Shaira, at saka inayos ang kanyang buhok. Gaano katagal na kayo? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Kung minsan pa nga ay napapaisip si Black kung anong namamagitan sa dalawa, dahilan para maisipan niyang bumisita sa bahay ng kaibigan na walang pasabi. Oh, anong sadya mo rito? Kinakabang tanong ni Ricky nung buksan niyang pinto. Hindi ko kasi makontak si Shaira, kaya iniisip ko na baka nandito siya. Sagot ni Black sabay pasok sa apartment ng kaibigan. May bisita ka? Mabilis na nagsuot ng pantaas na damit si Ricky at saka mabilis na sinundan ng binata. Bakit sa dinami-dami ng pwede mong puntahan? Bakit dito pa talaga sa bahay ko? Tanong ni Ricky. At saka lagi naman ako mag-isa rito sa bahay. Well, lagi kayong magkasama ng girlfriend ko. So natural lang siguro na mag-alala at isipin ko na baka magkasama kayo sa isang bahay. May halong inis na sagot ni Black. Nung tumingin siya sa kusina at nakitang walang katao-tao rito, handa na sana siyang umalis ng bahay ng kaibigan. Ngunit laking gulat niya noong may marinig na kumalabog ng pinto mula sa kanyang kwarto. Napatingin si Black sa kaibigan, dahilan para mapalunok ang lalaki. Mabilis na hinarangan ni Ricky ang kanyang kwarto at saka ngumiti. Yung pusa ko, medyo nininibago pa. Nakangising sambit ni Ricky. May allergy ka sa balahibo ng pusa. Paano ka mag-aalaga? Wika ni Black at saka mabilis na tinulak ang kaibigan. Sabihin mo, Ricky, anong namamagitan sa inyo ni Shaira? Si Shaira ba yung nasa pinto? Hindi pre. Hindi. Ako nagsasabi sa iyo. Sigaw ni Ricky habang pilit na hinila ang kaibigan papalayo sa kanyang kwarto. Nung tuluyan nang mabuksan ni Black ang pinto, ay bumulagta sa kanyang isang lalaking nagsusuot ng pantalon. Nanlaki ang mga mata ni Black nung makitang tagpong iyon. Sino ka? Tanong ni Black. Ako si Dan. Sagot ng matangkad na lalaki. Boyfriend ni Ricky. Ano? Gulat na tanong ni Black. Sorry, akala ko may namamagitan si ni Shai. Buntong hininga ni Black at saka isinandal ang kanyang ulo sa may dingding. Paano ba naman kasi? Araw-araw kayong magkasama. Pasensya ka na, Black. Lagi kasi akong tinutulungan ni Shaira mamili ng mga susuotin at mga skincare na dapat bilhin para gumanda ako lalo. Buntong hininga ni Ricky. Alam mo na, para lalo pang may love sa akin si Dan. Wala ka bang tiwala sa amin ni Ricky? Tanong ni Shaira sa kanyang nobyo. Of course, meron. It is just that, sa dami ba naman ng ganong case na nangyayari these days, masisisi mo ba ako? Pagdadahilan ni Black. At saka kahit anong mangyari, tanggap kita, Rix. Oh, thank you, Black. Sambit ni Ricky sa bayakap sa lalaki. Muling naging magandang relasyon ng tatlo bilang magkakaibigan. Lumipas ang maraming taon at naging matagumpay na sa kanya-kanyang larangan ang magkakaibigan. Naging successful lawyer na si Ricky. Engineer naman si Black at si Shaira naman ay isa ng matagumpay na journalist. Maayos naman ang naging daloy ng kanilang pamumuhay at lalo pang tumibay ang tiwala nila sa isa't isa. Ngunit nagbagong lahat noong... Teka, ano ito? Nagtatakang tanong ni Shaira sa sarili nung may makitang lipstick sa jacket ng kanyang nobyo. Pinagmasdan niyang shade nito at alam niya sa kanyang sarili na hindi sa kanya ito. Mukha rin itong may bawas, dahilan para mapaisip si Shaira kung kaninong lipstick na ito. Naglalagay ka ba ng lipstick? Tanong ni Shaira kay Ricky. Mabilis na umiling ang lalaki at saka napalingon sa row ng napkin. Hindi ka ba bibili ng napkin? Lalo pang nagdilim ang paningin ni Shaira nung maalala na hindi pa siya dinadatnan. Isang buwan ang nakalipas. Meron pa akong stock sa apartment. Sagot ni Shaira at saka ipinagpatuloy ang pagtutulak ng cart. Bibili ka ba ng stock ng bigas? Bukas na lang. Tugon ni Ricky at saka naglagay ng tinapay sa cart. Hindi ko alam kung sa bahay magsistay si Dan eh. Tumango na lamang si Shaira at saka ipinagpatuloy ang pagmamasid ng mga pagkain. Pansin ni Ricky na may kakaiba sa babae, dahilan para magkaroon siya ng kutob na may problemang hinaharap ang dalaga. Nanginig si Shaira nung makita ang resulta ng kanyang pregnancy test. Aminado siyang masaya siya sa resulta pero hindi pa niya nare-resolba ang problema niya sa kanyang nobyo na hula niya'y paibang babae na.
Sa tuwing nakikita niyang hitsura ng lalaki, ay labis siyang napapaisip kung alin ba sa kanyang sinasambit ang totoo o hindi. I am happy that I met you in this lifetime. Bulong ni Black sabay halik sa kamay ng babae. Nginitian ni Shaira ang lalaki at saka sinandal ang kanyang ulo sa nobyo. Maya-maya ay nakita ni Shaira na biglang umilaw ang cellphone ng kanyang nobyo at nakita niyang pangalan nito. Honey. Agad na napakunot noo si Shaira nung makitang biglang tinaob ng binata ang kanyang cellphone. Nagkaroon ng kutob ang babae na may ibang lalaki. Dahilan para agad siyang humiwalay rito. Anong problema? Tanong ni Black. Maghiwalay na tayo. Pagdidi ni Shaira, mabilis na sinundan ni Black ang babae. Ngunit agad na lumingon si Shaira. Tigilan mo na ako, okay? Pag-uulit ni Shaira. Let's break up. Bakit? Ano bang nagawa ko masama? Prank ba ito? Sigaw ni Black. Hindi ito nakakatuwa, Shaira. Sino bang nagsabing nagpapatawa ako? Sambit ni Shaira at saka ipinagpatuloy ang paglalakad sa hagdanan. Use this time to reflect on yourself. Magnilay-nilay ka kung ano bang nagawa mong mali. What the hell is wrong with you? Tugon ni Black. Are you okay? Bakit ganyan ang mga binibitawan mong salita? Ang kilala kong Shaira, hindi ganyan. Pwes, kung hindi mo pala talaga ako kilala in the first place. Pahabol ni Shaira at saka nagsimulang magtatakbo palayo. Wala na ngang nagawa si Black kung hindi tignan ang kanyang dating nobya na tumatakbo palayo. Kinabukasan ay napagdesisyonan niyang magtungo sa apartment ng babae. Ngunit natigilan siya nung makakita ng isang lalaking matangkad at may hitsura. Tinutulungan niya si Shaira na magpasok ng magamit sa isang sasakyan. At mukhang malapit sila sa isa't isa. Kaya pala gusto mo nang makipaghiwalay. Ikaw pala yung mayroon ng iba. Bulong ni Black habang nakatitig sa dalawa. Nakasalukuyang nag-uusap. Niisin man ni Black ang lumabas at kumprontahin ng dalawa, ay pinili na lamang niyang umalis at magtungo sa bahay ni Ricky. Gusto mo bang kumain muna bago tayo magtungo sa mama mo? Tanong ni AJ sa babaeng katabi niya. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman, AJ. Ikaw ba? Tanong ni Shaira. Salamat pala sa pagtulong sa akin. It means a lot to me. No worries. Sagot ni AJ na dati nilang kapitbahay. Pinapakamusta ka ni mama sa akin. Is she doing well? Tanong ni Shaira at saka isinandal ang kanyang ulo sa may sandalan. Sorry, naabala pa kita. No worries. Ang tagal na rin nating hindi nagkita so hindi ako nag-know. Miss ko na rin yung mga luto ni tita. Sagot ni AJ habang nakatingin pa rin sa kotseng kanyang dinadrive. Simula nung araw na iyon, ay hindi na kailanman nagkita ang dating magkasintahan. Lumipas ang ilang araw, linggo, buwan, at mga taon, ay tuluyan na nga nilang nakalimutan ng isa't isa. Sorry anak. Alam pong sobra kang na-stress sa sitwasyon natin pero wala akong choice. Kaysa naman ipademolish natin yung coffee shop, mas okay na ibang tao nilang makinabang. Paliwanag ng ina ni Shaira. Hindi napigilan ni Shaira ang mapahawak sa kanyang ulo. Ba, dapat hinintay niyo muna kung anong sasabihin ko bago kayo gumawa ng isang desisyon. Paano kung may mga kondisyon pala yung taong iyon? Buntong hininga ni Shaira. Ma'am, alam natin pero hindi dapat tayo nagdidesisyon basta-basta. Coffee shop lang ipinamana sa atin ni Papa. Hindi pwedeng mawala iyon. Hindi naman mauhawala eh. Ibebenta lang natin. Sagot ng kanyang ina. Kailangan nating mabayaran yung isang bahay dahil baka kunin na sa atin iyon. Sige mama, kailan daw ba uuwi yung bumili ng coffee shop? Buntong hininga ni Shaira sabay patong ng kanyang ulo sa isang libro. Kahapon, actually, makikipag-meet siya sa iyo ngayon. Kaya ako tumawag sa iyo. Ano? Sigaw ni Shaira. Ma'am, bakit naman po bigla ng meeting natin ngayon? Tanong ng assistant ni Shaira sa kanya habang nagsusuklay ng buhok. Akala ko po ba mamaya yung pasok ko? Jill, kahit ako rin nagulat. Hindi naman sinabi ng magaling kong ina na ngayon pala uuwi yung bumili ng coffee shop. Kinakailangan ko tuloy yung umabsent sa trabaho ngayon. Ma'am, di ba isa ko kayo sa may mataas na posisyon? Paano binenta ng mama niyo po yung coffee shop nang walang pirma mo sa kontrata? Tanong ni Jill. Mamaya ka na magreklamo. Malapit na tayo sa room 320.
Bulong ni Shaira at saka inayos ang kanyang buhok. Kumatok muna ang babae bago buksan ng pinto. Good morning. Ako po yung dating may-ari ng Black? Nagtatakang tanong ni Shaira nung makitang lalaking kasalukuyang naninigarilyo. Mabilis na inilagay sa basura ng lalaki ang hawak niyang sigarilyo at saka umiti sa babaeng nasa pinto. Nice to see you again, Shaira. Sambit ng lalaki. Agad na nakilala ni Shaira ang lalaki dahil wala pa rin itong pinagbago. Ang kaibahan lang siguro ay yung paraan ng pag-ayos ng kanyang buhok. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Sir Alex? Tanong ni Shaira. Siyang pakay ko rito. Alex? Sinong Alex? Natatawang tanong ni Black. Walang Alex dito at ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Dagdag ng lalaki sabay turo sa kanyang malaking poster. Ramdam ni Shaira ang unti-unting panlambot ng kanyang tuhod. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, dahilan para mapahawak siya sa kanyang noo. Yes, ako nga. Ako nga ang bumili ng coffee shop niyo. Mas nainlove ako sa mundo ng business kaysa sa mundo ng engineering kaya heto ako. Masayang wika ng lalaki, sabay patong ng kanyang paa sa isang mahabang upuan. At ikaw magiging assistant ko. What? Gulat na wika ni Shaira. Shay, anak! Pangliwang beses nang kumatok ang ina ni Shaira, ngunit hindi pa rin binubuksan ng babae ang kanyang pinto. Gumising ka na at may nais sumundo sa iyo rito. Sa pang-anim na beses ay sa wakas, nagising ng babae. Agad siyang bumangon mula sa kanyang kama at saka binuksan ang kanyang pinto. May naghanap sa iyo sa baba. Bulong ng kanyang ina. Tauhan daw ni Alex. Bakit wala ka pa rin daw sa kumpanya? Ma, wala namang Alex. Sino bang Alex ang tinutukoy ninyo? Tanong ni Shaira habang kumakamot sa ulo. Ang pangalan ho ng lalaki ay Black, yung ex ko po dati. Ano? Siya yung bumili ng coffee shop? Sigaw ng ina ni Shaira. O tingnan niyo ho. Kayo po yung pumirma, pero hindi niyo nakita kung sino yung bumili. Paano pala kung sindikado yung bumili, Eddie? Nadawit pa tayo. Sambit ni Shaira, sabay kuha ng isang dress. O siya, maliligo na ho ako, dahil kikitain ko pa yung visit na Black na iyon. Shh! May mga tauhan siya sa ibaba. Pagbibigay babala ng ina ni Shaira. Kailangan niyo talaga akong sunduin? Hindi naman ako VIP ah. Wika ni Shaira habang sinusuklayan ang buhok. Baka raw po kasi hindi kayo pumasok, sabi ni Sir. Sagot ng isa sa mga tauhan ni Black. Inikot lamang ng babae ang kanyang mga mata at saka umayos ng upo. Maayos bang amo sa inyo ni Black? Tanong ni Shaira. Nagkatinginan ng mga bodyguard, ngunit wala silang isinagot kahit ano. Pwede niyo namang sabihin sa akin yung mga hinaing niyo para ma-address ko sa amo niyong anonymously. Dagdag pa ni Shaira at saka inilabas ang kanyang inumin. Huwag kayong mag-alala. Sobrang sungit po niya. Yung Black niyang pangalan, bagay sa kanya dahil ang itim ng budhi niya. Hindi napigilan ni Shaira ang matawa nung sabihin nito ng isa sa mga alalay ni Black. At saka nakakabwisit po kasi lagi niyang pinapabago yung magawa namin. Akala naman niya ang dali-dali. Kailan pa siya naging ganun? Tanong ni Shaira. May ideya ba kayo? Kasama ko na ho si Sir simula nung ginawa niya yung restaurant. Sambit ng lalaki at saka inayos ang kanyang suot na coat. At ganun na po talaga siya dati pa. Buti na lang at mataas siya magpasahod dahil kung hindi, matagal na akong umalis sa kumpanyang ito. Pero hindi naman ganun si Black noon. Anong nangyari sa kanya? Nagtatakang tanong ni Shaira sa sarili. Hindi napigilan ng lalaking mapakunot noo nung sabihin nito ni Shaira. Kilala niyo po si Sir Black noon? Hindi naman. Pagtanggi ni Shaira. Narinig ko lang noon na mabait siya sa mga empleyado niya. Kaya nagtataka ako kung bakit sinabi niyo ang mga salitang iyan. Well, sabi nga po nila, people change. Sabat naman ng isa pa sa mga empleyado. Bilisan na po natin at baka magwala na si Sir. Late na po tayo. Ang sabi ko, 7 a.m. Hindi 9 a.m. Buntong hininga ni Black. Oh my God, Shaira. Kaya siguro nalulugo yung business niyo dahil late ka nagigising. Itinaas ni Shaira ang kanyang kilay at saka ipinagbuhol ang kanyang mga braso. Ipagtimpla mo ako ng kape. Utos ni Black at saka kumuha ng isang sigarilyo. Ngayon na. I am sorry?
Tanong ni Shaira. Okay lang. Ipagtimpla mo na ako ng kape. Tugon ni Black. No. What I mean is, hindi ko naiintindihan ang sinabi mo. Hindi ako humingi ng tawad. Bakit ako hingi ng tawad? Tanong ni Shaira. I said, ipagtimpla mo ako ng kape. Anong hindi mo ron maintindihan? Tanong ni Black. Akala ko ba graduate ka bilang cum laude? Simpleng instruction lang hindi mo maintindihan? Fine. Mabilis na wika ni Shaira at saka nagtungo sa kantin. Ayaw niya sanang sundin ang lalaki, pero ano pa nga bang kanyang magagawa? Habang hinahalo ni Shaira ang kape, ay hindi niya naiwasang mapaisip kung ano bang dapat niyang gawin para maiwasan ang lalaki. What if mag-resign kaya ako? Bulong ni Shaira sa sarili. In that way, hinding-hindi niya na ako pwedeng mautos-utusan. No. I am sorry. Hindi ko yan tatanggapin. Pagdadahilan ni Black sabay tapon ng resignation ni Shaira sa may sahig. Part ng kontratang pagsisilbi mo sa akin. So bakit ka magre-resign? Buo kong binayaran ang coffee shop. Tapos magre-resign ka? Mag-resign ka as a journalist at dudublehin ko ang sweldo mo. Pero hindi ko nabasa yung kontrata bago ibigay ni Mama sa inyo. Sagot ni Shaira. Hindi niya po ako kinonsulta about it. So kasalanan ko dahil hindi mo nabasa. Sarcastic kong tugon ni Black at saka napatayo sa kanyang kinauupuan. O ngayon ako sa lahat ay yung akong pinagbibintangan sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Be professional. Huwag mong isali dito sa trabaho yung nakaraan. Pagdidiin ni Shaira. At sa iyo pa talaga nang galing iyan? Hindi ba't ikaw ang may gustong mag-resign? Tugon ni Black. Kung meron mang hindi professional dito, wala yung iba. Kung hindi ikaw, Shaira. Fine. Hindi na ako magre-resign. I'll quit na lang as a journalist. Bulong ni Shaira at saka nagsimulang magtungo sa isang banyo. Gumawa ka ng 5 sample ng logo ng coffee shop. Kailangan ko yun bukas. Pero sir, pinapatawagan niyo pa po sa akin yung listahan ng mga impor. Hindi ba tinuro sa iyo ang multitask? Tugon ni Black habang iniikot ang hawak niyang ballpen. Akala ko ba magagaling ang mga tao sa school niyo? Anong nangyari? Pwede po bang huwag niyo nang i-bring up yung mga nakaraan? Lahat tayo nag-i-excel sa iba't ibang stage ng buhay natin. Buntong hininga ni Shaira. So tanggap mo, natapos na yung era na tinitingala ka ng lahat? Asar pa ni Black sa babae. Opo. Mabilis na sagot ni Shaira at saka lumunok. May problema po ba kayo roon? That's nice. Now, simulan mo ng paggawa ng logo at i-check ko yan bukas. Nakangising sambit ni Black at saka muling nagsimulang maglaro ng PSP. Napabuntong hininga na lamang si Shaira at saka umalis ng office ng lalaki. Akala ko yung demonyo nasa impyerno. Nandito pala sa lupa kumakain ng chichirya. Bulong ni Shaira habang nakatitig sa lalaking kasalukuyang kumakain ng fish cracker. 3 buwan ang kulang sa tulog si Shaira at anytime soon, pakiramdam niya ay mahimatay na siya sa pagod. Ito na yung script na pinapagawa mo. Wika ni Shaira sabay lapag ng isang 5 page ng bond paper. Okay na po ba iyan? Kinuha ni Black ang binigay na bond paper ng babae. At agad na pinunit ito sa harapan ni Shaira. 2 araw niya itong pinagpuyatan, dahilan para maramdaman ni Shaira ang pagdurog ng kanyang puso. Ano bang pamantayan ng dati mong school at bakit ka ginawang cum laude? Sarcastic kong tanong ni Black at saka muling umupo. Ngayon, 10 page nang gawin mo. Inuubos mong pasensya ko. Gustong-gusto na sanang suntukin ni Shaira ang lalaki. Ngunit alam niyang hindi niya ito maaring gawin. Kaya kahit mahirap para sa kanya, ay nginitian na lamang niyang lalaki at saka nagsimulang maglakad palayo. Hindi naman kasama sa task kong gumawa ng script para sa part-time job niya. Bulong ni Shaira. Tingnan mo itong gagong ito. Magpapabili ng cat food pero hindi sinasagot yung tawag ko. Reklamo ni Shaira habang nakatayo sa isang bench. Ano ba kasing kinalaman ng pusa sa trabaho ko? Akala ko puro tungkol sa coffee shop ang gagawin ko since meron naman siyang assistant sa sarili niyang kumpanya. Hello Shaira, nasan ka na? Noong marinig ni Shaira na sa wakas, ay may sumagot na sa kabilang linya
ay agad siyang napaupo sa may kahoy. Malakas ang ulan at nakalimutan ni Shaira ang magdala ng payong dahil maaraw naman kanina nung lumabas siya ng office ng lalaki. "Sir, wala po yung cat food na tinutukoy niyo rito sa pinuntahan ko," panimula ni Shaira. "Pabalik na po ako ng opisina kaso ang lakas ng ulan." "Sino nagsabi sa'yo na pwede kang bumalik dito? Hindi ka pwede bumalik dito hanggat hindi ka nakakabili ng cat food." "Ibang brand na lang po bang bilhin ko?" Magalang na tanong ni Shaira habang nakatingin sa malaking patak ng ulan. "Anong brand na lang po yung bibilhin ko?" "Wala akong sinabing ibang brand na bilhin mo. Hanapin mo yung brand na inutos ko sa'yo. Understand?" "Saan pa ako maghahanap nun? Wala na pong bilihan ng..." Bago pa matapos ni Shaira ang kanyang sasabihin, ay binabana ni Black ang tawag. "Pasunog ka sana sa impyernong hayop ka!" Sigaw ni Shaira, sabay padyak sa lupa. Patuloy sa pagpadyak si Black habang nakatingin sa orasan. 8:00 na ng gabi ngunit wala pa rin si Shaira. Aminado siyang nakaramdam siya ng pag-alala para sa babae, pero ayaw niya itong aminin. "Ito na po yung cat food." Mabilis na napatingin si Black sa pinto nang marinig niyang nagbukas ang pinto at may nagsalita. "Pasensya na po, traffic at ang hirap-hirap hanapin ng cat food na tinutukoy niyo." Basang-basa ang babae at halata sa itsura nito na lamig na siya. Kaya nung inilagay niya na ang plastic na cat food sa lamesa ng lalaki ay agad siyang nagsimulang maglakad paalis ng office. "Shaira." Mabilis na lumingon si Shaira dahil may isang salita siyang nais marinig mula sa lalaki. Isang salita na alam niya sa sarili niya na maaaring makapagpabago ng paraan kung paano niya tingnan ng lalaki. "Huwag kang munang umuwi. May papatapos ako sa iyo ng paperwork." Kitang-kita ni Black kung paano lalo sumimangot ang mukha ng babae noong marinig ang kanyang mga sinambit. "Noted." Maikling wika ni Shaira at saka nagsimulang maglakad palayo. Halos patay ng karamihan ng ilaw sa office at kung tutuusin ay parang nasa horror film na ang babae dahil sa desk lang niyang may maliwanag di ilaw. Tinatapos niya pa kasi ang mga tatambak na paperwork nung lumabas siya upang bumili ng cat food. "Kape?" Halos matapon ni Shaira ang hawak niyang ballpen sa gulat dahil biglang lumitaw sa kanyang harapan si Black. Mabilis na natawa ang lalaki at saka inilapag ang isang cup sa desk ng babae. "Pampagising. Baka may lason iyan." Bulong ni Shaira at saka ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. "Marami na akong inaalalang problema. Bakit ko pa dadagdagan?" Sagot ni Black at saka nagsimulang maglakad palayo. "Bubuksan ko yung mga ilaw. Kawawa ka naman. Sayang sa kuryente, baka ako pang pagbayarin mo kapag tumaas yung bill." Hindi napigilan ni Black ang matawa muli sa banat ng babae. "Patayin mo na lang pag-uwi ka na. Muna na ako." Paalam ni Black at saka nagsimulang maglakad palayo. Inakala ni Shaira na tuluyan ng umuwi ang lalaki. Ngunit matapos ang ilang oras, ay laking gulat niya nung makita itong nakatayo malapit sa isang sasakyan. "Akala ko umuwi ka na." Tanong ni Shaira. "Anong oras na ah?" "Nag-aalala ka sa akin? Akala ko gusto mo na ako masunog sa impyerno?" Natatawang tanong ni Black. "Saan ka nakahanap ng pamalit?" Hinatiran ako ng damit ni AJ." Sagot ni Shaira. "Sinong AJ?" Tanong ni Black. "Kahit naman sabihin ko, hindi mo pa rin naman kilala iyon." Wika ni Shaira at saka nagsimulang maglakad patungo sa kanyang sasakyan. "Ako nang magdadrive sa iyo po uwi." Pagbo-volunteer ni Black. "Matulog ka na lang sa biyahe. Alam kong puyat ka." "Mamamatay ka na ba? Bakit bumait ka bigla?" "Ano? Tatanggapin mo ba yung offer ko? O hindi?" Tanong ni Black at saka binuksan ang kanyang kotse. "Okay." Maikling tugon ni Shaira at saka nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang boss. Sinabi ni Shaira ang lugar at address ng kanilang bahay. Dahilan para payagan ng lalaki na matulog muna ang babae hanggat hindi pa sila nakakarating sa kanilang street. Noong mag-iba na ang traffic light, ay agad na tumigil sa pagdadrive si Black at saka napatingin sa babaeng kasalukuyang natutulog. Nung titigan niya ito, ay aminado siya na wala pa ring kupas ang kagandahan nito. Hindi ito nakakasawang titigan, dahilan para makita na lamang niyang sarili na nakangiti habang pinagmamasdan nito. Nung mapagtanto ito ni Black, ay agad na siyang umiwas ng tingin at saka muling tumingin sa daan. Nung mag-iba ng kulay ng traffic light, ay muli na ngang nag-drive si Black. "Shaira,
Shaira, gising na. Pagising ni Black sa babaeng kasulukuyang tulog. Nandito na tayo sa strict na tinutukoy mo. Nung imulat ni Shaira ang kanyang mga mata, ay agad siyang nagunat at sa hindi inaasahang pagkakataon ay natamaan niya si Black. Ay hala, sorry. Tumatawang sambit ni Shaira, sabay hawak sa pisngi ni Black. Naglaho ang ngiti ni Shaira nang mag-ibang tingin sa kanya ni Black. Hindi ito galit, ngunit hindi rin ito masaya. Para bang may bahid ng lungkot o pangungulila ang lalaki, dahilan para makaramdam ng kakaibang babae. Agad niyang tinanggal ang kanyang kamay sa pisngi ng lalaki at saka napabuntong hininga. Thank you, mauna na ako. Paalam ni Shaira at saka binuksan ang pinto ng kotse. Mag-ingat po kayo. Tumango si Black at saka nagsimulang paandarin ang kotse nung masarado na ni Shaira ang pinto. Pinagbas na niyang maglaho sa kanyang paningin ang lalaki bago pumasok ng gate. Habang nakahiga sa kanyang kama, hindi niya mawaray kung bakit bumibilis ang kanyang tibok ng puso. Habang inaalala kung anong nangyari kanina sa pagitan nilang dalawa. Alam niyang ilang taon ang nakalipas, ngunit aminado si Shaira mayroong party sa loob niya na nagsasabing, paano kaya kung sila pa rin ni Black ngayon? Ganito pa rin kaya ang kanilang magiging sitwasyon? Ano ba itong nararamdaman ko? Bulong ni Shaira. Siguro mas okay kung sabihin kong doon na lang ako magtatrabaho sa coffee shop. At least doon, hindi ko siya gaano makikita. Good morning. Mabilis na napatingin si Shaira sa kanyang likuran nung may marinig siyang bumati sa kanya. Mabilis siyang napakunot noo nung makita niyang kanyang boss na nakangiti. Katapusan na ba ng mundo? Biro ni Shaira at saka muling itino ng atensyon sa kanyang laptop. Ang aga mo ngayon dahil dyan. Sa iyo ko ipapagawang hinihinging logo ng isang pet shop. Isasend ko sa iyo via email yung impormasyon regarding sa kanilang pet shop. Meron na rin silang ideya. I-execute mo na lang iyon. Sambit ni Black. Sabay hawak sa balikat ng babae. Kailangan ko iyan bukas. Muling nag-init ang ulo ni Shaira dahil nagsisimula na naman si Black. Masyado niyang nirarash si Shaira sa mga gawain dahilan para ma-pressure at ma-stress ng babae. At the first place, hindi naman dapat si Shaira gumagawa ng lahat ng ito dahil nandito siya bilang assistant ni Black sa coffee shop, hindi assistant ng kumpanya ni Black. Pwede ko po ba kayo makausap ng kayo lang? Magalang na tanong ni Shaira. Walang pag-aalilangang tumango ang lalaki at saka nagsimulang maglakad. Ano? Bakit? Gusto ko na pong lumipas sa lugar malapit sa tinitirhan namin ni Mama. Bukod pa roon. Iyon naman yung nakasulat sa kontrata, hindi ba? Hindi naman ako magiging assistant sa kumpanya mo. Pero actually, sa dating coffee shop namin. Paliwanag ni Shaira. Kung pwede lang, kahit iyon na lang yung ibigay niyo sa akin. Dahil ba sa mga pinapagawa ko? Napapagod ka na ba? Tanong ni Black. Akala ko ba motto mo sa buhay, never give up? Sino ba nagsabing susuko ako? Tanong ni Shaira. Mas gusto ko lang na huwag nang mapalayo pa. Bawal po ba iyon? Bawal. Maikling tugon ni Black. Babawasan ko na lang ang workload mo. Okay ba? Sir, mahirap ba intindihin na gusto kong manatili doon sa coffee shop dahil may sentimental value sa akin iyon? Ramdam na ni Shaira ang unti-unting pagtulo ng kanyang mga luha. Aminin man niya o hindi, ay nasasaktan siya tuwing nakikita niya si Black. Naalala niya ang lahat ng kanilang pinagsamahan, pati na rin ang mga araw na nahuli niya itong may gamit na babae. At mensahe mula sa isang babaeng honey ang pangalan sa contacts. I'm sorry. Bulong ni Black at saka napabuntong hininga. O sige, papalipatin na kita doon sa coffee shop. Thank you for being transparent about what you feel. Tumango si Shaira at saka nagsimulang maglakad palabas ng office ng kanyang boss. Ma'am Shai, na-miss ka namin. Wika ni Jill. Sabay yakap sa babaeng kakapasok lang ng coffee shop. It's been a while. Grabe, ang ganda mo pa rin. Para akong nasunog sa impyerno ng paulit-ulit dahil sa Black na yon. Bulong ni Shaira at saka inilapag ang kanyang box sa isang office. Tutungang sinabi ng mga guards niya sa kanya kung gaano kaitim ang buhok niya. Ganon din kaitim ang budhi niya. Sa totoo lang, kahit bisit na ako sa kanya, sinusunod ko siya dahil wala akong choice. Siyang mas nakakataas di ba? Ma'am Shai? Bulong ni Jill.
sabay hawak sa braso ni Shaira. Nako, ito pa. Sobrang dami niyang pinapagawa sa akin. Ilang beses na rin ako nagkasakit dahil sa pag-overtime ko. Kahit pagod na pagod at halos mamatay na ako, pumapasok pa rin ako kahit at the end of the day. Ako pa rin ang kawawa at matatambakan ng trabaho. Halos maubusan ng hininga si Shaira habang winuwika ang mga salitang ito. Miss Shai, si Sir Black nasa likod mo. Oo, laging nasa likod ko iyon. Handa siyang punitin ang gawa ko kapag hindi siya nasatisfy. Handa siyang sirain yung magawa ko kahit buong araw ko yung pinagplanuhan at inayos. Dagdag pa ni Shaira. Hindi, bulong ni Jill. As in, nasa likod mo si Sir Black. Mabilis na napalingon si Shaira at laking gulat niya nung makakita ng isang pamilyar na tao. I am sorry. Hindi ko inakala na naging ganun ako ka-harsh sa'yo. Paghingi ng lalaki ng tawad. Dapat naging mas better. Hindi lang dapat sa akin, Black. Dapat lahat din ng tao. Pagdidiin ni Shaira. Dahil hindi lang naman ako yung nasaktan eh. Halos lahat ng empleyadong pinapahirapan mo. Kung hindi ka naapektuhan, sasabihin mo bang lahat ng iyan? Tanong ni Black. Para bang isang pamilyar na memoryang biglang umilaw sa isipan ni Shaira noong mga pagkakataong iyon. Ha? Paglilinaw ni Shaira. Sinasabi mo ba yan dahil naapektuhan ka? Sasabihin mo ba yan kung hindi ka naapektuhan? Pag-uulit ni Black. Kung hindi kita tinrato ng masama, sasabihin mo pa rin ba sa akin yung mga maling ginagawa ko sa mga empleyado ko? Nanigas si Shaira sa kanyang kinatatayuan. Wala siyang ibang naaalala kung hindi ang tagpong magkaharap sila sa isa't isa nung sila'y mga bata pa. Ang kaibahan lang ay kahit pamilyar sa isa't isa ang kanilang mga mukha, ay parang hindi na nila kilalang bawat isa. Just forget it. Buntong hininga ni Black at saka nagsimulang maglakad paalis. Naiwang nakanganga ang mga empleyado, dahilan para mapahawak si Shaira sa kanyang ulo. Sigurado ka bang tamang pinaglalagay mo rito? Tanong ni Black sa babaeng kasulukuyang chinecheck ang inventory. Mabilis na tumungo si Shaira at saka ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sigurado ka talaga? Pag-uulit ni Black. Sir, magtatanong kayo tapos hindi ka rin pala maniniwala. Sagot ni Shaira at saka inilagay ang ballpen sa kanyang bulsa. Hindi mo ako masisisi. Naloko na ako dati. Hirit pa ni Black, mas mabilis na nagsalubong ang kilay ni Shaira at saka ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat. Shaira, tell me, may pagkukulang ba ako sa'yo? Natigilan si Shaira sa kanyang ginagawa nung sabihin nito ng lalaki. Tinitigan niya ito at kitang-kita sa mukha nito ang lungkot sa kanyang nadarama. Sir, nasa trabaho po tayo. Sagot ni Shaira at saka nagsimulang maglakad palayo. Buong akala niya'y paiiwasan niya ng lalaki nung maisipan niyang lumapit sa kanilang coffee shop. Ngunit doon pala siya nagkakamali. Halos araw-araw na kung tumambay si Black sa coffee shop. Simula nang magtrabaho doon si Shaira, pakiramdam niya ay nais nitong pahirapan siya, kaya madalas itong bumibisita sa kanilang coffee shop. Uy, Shaira! Napatigil sa pag-ayos ng menu ang babae nang makarinig siya ng isang lalaki nagsalita. Long time no see. Mabilis na napangiti si Shaira at saka kumaway. Agad na niyakap ng lalaki ang babae, dahilan para malanghap ni Shaira ang napakatamis na pabango nito. Kamusta ka naman? Sambit ni Ricky. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Okay naman, nangiyang sagot ni Shaira. Ikaw, kamusta ang pagiging lawyer? Maayos naman, mahirap, pero nag-enjoy naman ako. Oo nga pala, birthday ng kapatid ko next week. Baka gusto mong pumunta. Sambit ni Ricky sabay abot ng invitation. Ang tema, Y2K. Alam kong magiging maganda yung suot mo. I'll try, thank you. Sambit ni Shaira at saka tinitigan ang invitation. Nais siya sanang pumunta dahil matagal na rin silang hindi nagkita. Ngunit labis siyang napapaisip na baka marami siyang kailangang gawin sa mga oras na iyon. Invitation? Natigilan sa pagbabasa si Shaira noong may bumulong sa kanyang likuran. Pumunta ka, sigurado masaya iyan. Pupunta ka ba? Tanong ni Shaira at saka sinilid sa kanyang bulsa ang letter. Kapag hindi, hindi ka ba pupunta?
Tanong ni Black. Kapag hindi ka pupunta, pupunta ako. Sambit ni Shaira at saka nagsimulang maglakad palayo. Muna na po ako. Habang naglalagay ng eyeshadow si Shaira, ay hindi niya napigilang matuwa dahil bagay sa kanyang makeup na kanyang inilagay. Kinuha niya ang kanyang bag at saka agad na humalik sa pisngi ng kanyang ina. Huwag magpapagabi. Pagpapaalala ng kanyang ina. Mabilis na natawa si Shaira dahil gabi na at alam niyang niloloko lang siya ng kanyang ina. Opo mama, bye. I'm glad you came. Sigaw ni Ricky na nakasuot ng baggy jeans at puting t-shirt. You're so beautiful. Thank you. Nasaan niya yung kapatid mo? May regalo ako sa kanya. Sambit ni Shaira. Nung makarinig ng pamilyar na boses si Black, ay agad siyang sumilip sa may entrance. Nung makita niya si Shaira, ay agad siyang napangiti. Tara, nandun yung kapatid ko. Sambit ni Ricky sabay hawak sa braso ng babae. Nakakahilong ilaw sa paligid. Pero aminado si Shaira na tuwang-tuwa siya dahil sa malalakas na tugtog. Sa di kalayuan, ay nakakita siya ng isang lalaking napapaligiran ng maraming magagandang babae. Laking gulat niya nung mapansing pamilyar ang mukha ng lalaki. Nung magtama ang kanilang paningin, ay kumuway ito sa kanya. Kumuway rin pabalik si Shaira at saka nagpatuloy sa paglalakad. Ngayon na lamang niya muling nakitang kakaibang hairstyle ng lalaki. Dahilan para mapakagat labi siya at mapapikit. Hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nung subukan niyang sumulyap muli sa lalaki. Ay nakita niya itong nakipagharutan sa grupo ng mababae. Wala pa rin talaga siyang pinagbago. Bulong ni Shaira sa sarili at saka itino ng atensyon sa mga taong nasa swimming pool. Matapos ang ilang segundo ay napagdesisyonan ni Black ang tumingin sa babaeng nasa di kalayuan. Aminin man niya o hindi, ay masaya siyang makita ito dahil ngayon na lamang niya ulit itong nakita na kakaibang ayos. Gusto mo ng smoothie? Tanong ni Black sa babaeng kasalukuyang nakaupo sa kulay itim na upuan. Kumain ka na ba? Binigyan na ako ni Ricky. Maikling sagot ni Shaira at saka binagbasta ng mga taong sumasayaw. Salamat. Tumungo na lamang si Black at saka tinitigan ng mga taong sumasayaw sa gitna. Maya-maya ay natigilan silang dalawa nung biglang tumugtog isang pamilyar na kanta. Nagkatinginan ang dalawa at saka natawa. Sa dinami-rami ng mga kantang maaring patugtugin noong mga oras na iyon, ay ang theme song pa talaga nilang tumugtog. Hindi ba't may step ka dyan sa kantang iyan? Tanong ni Black sa babae. Mabilis na umiling si Shaira at saka hinampas ang lalaki. Lasing na ako noon kaya nakagawa ko ng step. Tara, sayaw tayo bilis. Pagyaya ni Black sabay hila sa babae. Kabisado ko pa yung steps. Ilang taon na nakalipas, Black. Nakalimutan ko na yung mga steps. Tugon ni Shaira habang tumatawa. Sige ka, kapag hindi ka sumayaw, dadadagdagan ko yung papagawa ko sa'yo. Pagbabanta ni Black. Kahit naman sumayaw ako o hindi, marami pa rin akong gagawin. Mabilis na natawa si Black sa tugon ng babae. Fine. Babawasan ko yung mga gawain mo kapag sumayaw ka. Okay? Sambit ni Black at saka itinaas ang kanyang kamay. Promise. Hindi ako sasayaw kahit anong sabihin mo. Kinain ni Shaira ang lahat ng sinabi niya noong maramdaman niya ang tama ng alak. Sumayaw silang dalawa ni Black sa ilalim ng makukulay na ilaw habang tumatawa. Bagamat aminado si Black na pareho na silang may tama, ay hindi niya na mapigilan ang maging masaya. Gaya na lamang niya ulit nakitang ganito kasaya ang babae. Kaya panay ang pagkuha niya ng litrato. Noong magising, ay agad na bumangon sa pagkakahiga si Shaira. Pinagbasta niyang paligid. At alam niyang hindi sa kanyang kwartong ito. Dahilan para makaramdam siya ng takot. Mabilis siyang napatingin sa kanyang katawan. At napabuntong hininga na lamang siya nung makitang may damit pa naman siya. Ngunit noong makita niyang lalaking nasa sahig at natutulog, ay hindi niya napigilan ng mapangiti. Ilang taon na rin ang nakalipas simula nung makita niyang tulog ang lalaki. Kaya ngayon ay sinusulit niya ng pagkakataon na mapanood itong tulog. Naparami at ang inom niyo kagabi at bumulagta na lang kayo sa damuhan. Panimula ni Ricky. Buti na lang at nandun ako at ipinasok ko kayo sa kwarto ko. Pasensya na,
Nakabasag ba ako? O nagwala? Tanong ni Shaira at inayos ang kanyang buhok. Wala na talaga akong gaanong maalala sa pinaggagawa ko. Sumasayaw lang naman kayo ni Black. Actually, nahulog ka pa nga sa pool. Kwento ni Ricky. Tapos nung sinagip ka ni Black, hinalikan mo siya. Ginawa ko iyon? Tanong ni Shaira. Baliw, syempre joke lang. Tumataong tugon ni Ricky. Ang totoo lang doon ay yung hinalikan mo si Black. Sabi ko na hindi ko naman iyon Hinalikan ko si Black? Sigaw ni Shaira. Sorry Black, lasing na talaga ako, hindi ko na alam ang pinaggagawa ko. Okay lang, walang problema. Tugon ni Black at saka uminom ng kape. Wala namang magagalit Hindi napigilan ni Shaira ang mapangiti nung sabihin nito ni Black. At last, alam niya nang single pa rin ang lalaki. Kaya ganoon na lamang siya kasaya. Black, kinakontak ako ni Ara. Bakit daw hindi mo sinasagot yung mga tawag niya? Sambit ni Ricky. Alam mo, bakit napakahilig mong mang-ghost? FYI, ginhost ko siya dahil hindi niya sinabing may boyfriend na pala siya. Depensa ni Black. At the end of the day, kung meron mang dapat mabwisit, ako iyon. Dahil hindi naman niya ako totally gusto. Paano mo nalamang may boyfriend na siya? Tanong ni Ricky. Rix, hindi ako tanga. Kitang-kita ko ang mga post niya sa social media sites. Kung maaga pa lang at naging friends na kami sa mga social media sites, edi hindi ko na sana siya in-entertain. Paliwanag ni Black. I am starting to think na malas ako kapag usapang pag-ibig. How about you, Shy? Kamustang love life? Paglipat ni Ricky ng usapan, ngumiti lamang si Shaira at saka inikot ang hawak niyang tinidor. Sa ngayon, okay na ako sa buhay na meron ako. Kung may darating, edi titignan ko. Bulong ni Shaira at saka sinandal ang tinidor sa isang plato. How about you? Kamusta na kayo ni Dan? Ayun, para kaming light switch na on and off. Sambit ni Ricky. Siguro, ganun talaga ang buhay. You deserve better, to be honest. Sabat ni Black at saka nagsimulang maghiwa ng waffle. Right, Shaira? Tumango lamang si Shaira at saka nagpatuloy sa pagkain ng umagahan. Sir, nandito na raw po yung... Natigilan si Shaira sa pagsasalita nang makita ang lalaki na nakatopless. Pasensya na po, hindi po pala dapat ako pumasok. It's alright. Sagot ni Black. Nakita mo na rin naman ito noon. Ramdam ni Shaira ang pamumula ng kanyang mukha. Kaya ramdam niyang panginginig ng kanyang boses habang nagsasalita. Yung coffee beans daw po, yung stock po, nasa labas na. Hinintay po kayo. Wika ni Shaira. Muna na po ako. Binilisan ni Shaira ang pagbaba ng hagdanan dahilan para hindi niya sinasadyang mabangga ang isang babaeng may bangs. Oh my God. I am sorry po. Paghingi ng tawad ni Shaira sa babaeng may bangs. Pasensya na po kayo. Saan po kayo tutungo? Okay lang. I know hindi mo naman sadya. Patid na lang ako kay Black. Kanino po? Pag-ulit ni Shaira dahil akala niya'y mali ang kanyang pagkakadinig. What are you doing here? Agad na napunta ang atensyon ng dalawang babae sa isang lalaki. I told you na wala na tayo, pero nandito ka pa rin. Grabe. Is this how you treat your girlfriends before? My God, why are you so rude? Inikot ng babae ang kanyang mga mata at saka napatingin sa babae. I want to apologize sa ugaling meron ng lalaking ito. I need to go. Paalam ni Black at saka nagpatuloy sa paglalakad. Shaira, isend mo na lang sa akin yung mga papeles na kailangan kong permahan. Tumango si Shaira at saka nginitian ng babaeng kasalukuyang nakatayo sa hagdanan. Muna na po ako, ma'am. Paalam ni Shaira at saka nagsimulang maglakad pababa. Inakala ni Shaira na iyon ang una at huling beses niyang makikita ang babae. Ngunit doon pala siya nagkakamali. Araw-araw itong pumupunta sa office ng lalaki at tuwing ito ay lumalabas,
ay pansin ng mga trabahador na inaayos nitong palda niya. Tingin mo, nagkabalikan sila? Tanong ni Jill kay Shaira. Sabi daw po kasi, on and off ang relationship nila dahil may boyfriend na yung babae. Hay nako, hindi na talaga natuto si Black. Alam na nga niyang may sabit, patuloy pa rin sa pagkapit. Bulong ni Shaira. Tama nga lang talaga na nakipaghiwalay ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Jill nung mga oras na iyon dahil hindi niya inaasahan ang mga salitang narinig niya. Po? Nakipaghiwalay? Gulat na tanong ni Jill. Mukhang nagulat din si Shaira sa kanyang nasabi, kaya agad niyang hinampas ang kanyang ulo. May nakaraan po kayo? Huwag ka nalang maingay, okay? Bulong ni Shaira. Ikaw lang yung nakakaalam ng tungkol doon. Okay po, makakaasa po kayo sa akin. Bulong ni Jill. Ngunit, nakinggulat na lamang ni Shaira kinabukasan dahil pansin niyang nasa kanya ng atensyon ng mga taong nasa paligid. Nung makita niya si Jill, ay madali niya itong nilapitan at tinanong. Anong meron? Bakit kung makatingin sila? Parang kulang na lang kainin nila ako. Tanong ni Shaira kay Jill. Napakagat si Jill sa labi at saka napabuntong hininga. May nakarinig sa pag-uusap natin, kaya kalat na sa buong office shop ang nakaraan yung Sir Black. Bulong ni Jill. Ano? Gulat na tanong ni Shaira. What do you mean? Shy, may bisita ka. Tawag ng isang security guard kay Shaira. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Shaira noong mga oras na iyon dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Sigurado po kayo? Sa pagkakaalam ko wala naman po akong inaasahang bisita. Sambit ni Shaira at saka tumayo mula sa pagkakaupo. Excuse me, sinong sadya mo rito? Tanong ni Black sa lalaking kasalukuyang nasa labas ng coffee shop. Or may hinintay kang dumating? Pumasok po kayo dahil mainit. Okay lang. Sagot ng lalaki. Ibibigay ko lang kay siya yung tanghalian niya. Niiwan niya kasi. Unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ng lalaki at saka napakunot noo. Shy? Pag-uulit ni Black. Oy, AJ, nandito ka pala. Napatingin ang dalawa sa babaeng kakalabas lang ng malaking coffee shop. Thank you. Nag-abala ka pang maghatid ng lunch. Wala yun. Sabi kasi ni tita lagi ka ron nalilipasan ng gutom. Ramdam ni Black ang pag-akit niyang kanyang dugo noong sabihin ito ng lalaki. Sige, muna na ako. See you later. Tumingin din ito kay Black at saka ngumiti bago ito maglakad patungo sa isang kotse. Noong maiwan ang dalawa, ay mabilis nang nagbaw ang babae at saka pumasok na ng coffee shop. Papasok pa lang si Black, ngunit sira na agad ang araw niya. Boyfriend mo? Tanong ni Black sa babaeng kasalukuyang nagtatype sa laptop. Tanong ni Shaira habang gumagawa ng isang poster para sa kanilang promo. Sino pong tinutukoy niyo? Yung AJ. Maikling tugon ni Black. Manliligaw ko po. Bulong ni Shaira. Nung mapatingin si Black sa paligid, ay kitang-kita niya kung paano tumitig sa dako nila ang kanyang mga empleyado. Bakit kayo nakatingin? May problema ba? Masungit na tanong ni Black. Muling nagsibalik sa kanilang mga trabaho ang mga empleyado, dahilan para makaramdam ng hiya si Shaira. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Shaira. Didiretsuhin na kita. May past kayo? Masungit na panimula ni Ara. So kaya pala nandito ka? Dahil may nakaraan kayo? Nakapasok ka dahil sa connection? Sa amin po ang coffee shop. Binili lang po ni Black dahil malapit na po kaming malugi. I see. Buntong hininga ni Ara. Alam mo ba na may namamagitan na sa amin? Yes po. Pero wala kang ginawang paraan para iwasan ang lalaking may girlfriend na? Tell me, mahal mo pa rin. Nandito po ako dahil sa kontrata. Hindi dahil mahal ko siya. Pagdidiin ni Shaira. Kung hindi po nakasulat sa kontrata na kailangan ko magtrabaho para sa kanya, wala na sana ako rito ngayon. If bigyan kita ng 1 milyon, lalayo ka na ba? Tanong ni Ara. Minsan talaga napapaisip ako kung isa ka talagang cum laude mula sa isang prestigious school.
Isa kang journalist pero nagsasettle ka sa lalaki may girlfriend na? Sinong nagsabi nagsasettle ako kay Black? Tanong ni Shaira. Ikaw, wala na kayo ni Black, hindi ba? Bakit pa lagi kang bumabalik sa kanya kahit may nobyo ka na? Dahil sa iyo. Pagdidiin ni Ara. Sinasadya niya akong papuntahin sa oras ng shift mo para pagsilosin ka. Nanlaki ang mga mata ni Shaira noong mga oras na iyon. Ngayon, alam mo na, masaya ka na. Naluluhang bulong ni Ara. Alam mo bang kahit noong kami pa, pangalan mo pa rin ang sinasambit niya tuwing tulog siya. Kapag naisasali ko siya sa topic, lagi niyang sinasabi kung gaano siya kagalit sa'yo. Pero iba yung sinasabi ng puso niya. Hindi niya matapon-tapon yung mga letters at stuffed toys na niregalo mo. Sigaw ni Ara. And I can't believe sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Umaabot na sa puntong nagpapagamit na ako sa kanya. I'm sorry. Bulong ni Shaira. I will just leave. Shut the fuck up. Umiling na bulong ni Ara. Ayoko mapunta sa walang paggamit sa akin ni Black. So kung may gusto ka sa kanya, bumalik ka na sa kanya. I'll think about it. Bulong ni Shaira at saka ngumiti. I am sorry. Umalis na si Shaira ng guest room at saka madaling nagtungo sa kanyang desk. Hindi siya makapaniwala sa isiniwalat ng babae. Pero alam niya sa kanyang sarili na mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Nak, sorry kung minsan na lang ako bumisita ha. Panimula ni Shaira. Sobrang hirap lang ng pinagdadaanan ni Mama. At saka hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala ka na. Kasalukuyang nakatayo si Shaira sa harap ng isang puntod. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at saka muling nagwika. Alam mo, yung papa mo ang hilig akong pahirapan. Dagdag ni Shaira. Minsan napapaisip na ako kung bakit pilit kong sinasabi na wala na. Pero meron pa rin talaga. Siguro nga, ganun talagang mga tao. Miss na kita. Buntong hininga ni Shaira. Pasensya na kung hindi kita naprotektahan. AJ, natigilan sa pagluluto ang lalaki nung tawagin siya ni Shaira. Pwede ba kitang makausap? Oo naman, sagot ni AJ habang isinasag ang sauce ng spaghetti sa pasta. Tungkol saan naman? I am sorry pero hindi pwede maging tayo. Natigilan sa pagsasad ng sauce si AJ at saka napatingin sa babae. I am sorry pero may nagugustuhan na akong ibang tao. Nagpakita ng matamis na ngiti si AJ at saka umiling. Alam ko naman iyon, Shy. Obvious naman nung una pa lang. Ayoko lang bigyan ka ng false hope. Napakabait at gentleman mo. Imposibleng wala ka nang makikilalang ibang taong mas better sa akin. Sambit ni Shy at saka hinawakan ng palad ng lalaki. Alright, I have to go. Thank you for everything. Tinapik ni Shaira ang balikat ng lalaki at saka nagsimulang maglakad palayo. Unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ni AJ nung makalayo ng babae. Aminado siya na malabo nga naman talagang maging sila. Pero hindi maiwasan ni AJ ang panghawakan ng kahit konting tsansa na magkatuluyan sila balang araw. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at saka ipinagpatuloy ang pagsasahod ng sauce. Ano? Magre-resign ka na? Gulat na tanong ni Black sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Bakit? Dahil ba? Gusto ko na pong gawin kung ano talagang nais ko. Nakangising wika ni Shaira. At iyon ay ang pagsusulat ng balita. Handa po ako magbayad kahit gaano kalaki dahil sa hindi ko pagtupad sa kontrata. Buo na ba talagang desisyon mo? Buntong hininga ni Black. Hindi na yan magbabago? Thank you for everything. Masayang wika ni Shaira. Pero this time, handa na akong i-let go yung coffee shop. Please, alagaan niyo po iyon. Hindi na iwasan ni Black ang mapangiti habang sinasambit ng babae ang mga salitang ito. I am sorry for everything. Bulong ni Black. Tumango si Shaira at saka nagsimulang magtungong palabas ng office ni Black. Bubuksan na sana niya ang doorknob, ngunit bigla siyang hinila ni Black papalapit sa kanya. Niyakap niya ito ng pagkahigpit-higpit, dahilan para magulantang ang buong pagkatao ni Shaira. Please, take care. Bulong ni Black. Hindi niiwasan ni Shaira ang pangingilid ng kanyang mga luha
Aminado siyang mahal niya pa rin ang lalaki. Pero pareho silang mahirapan kung mananatili pa rin sila sa isang lugar. Ikaw din. Bulong pabalik ni Shaira. Magtatatlong buwan na rin ang lumipas simula nung pag-resign si Shaira. At mas lalong naging masungit si Black sa kanyang mga empleyado. Bukod pa rito, ay naging malungkutin na rin ang itsura nito. Dahilan para mapaisip ang mga empleyado kung ano bang nangyayari sa kanya. Nung buksan ni Ricky ang pinto, ay nadatnan niya ang kanyang kaibigan na nanonood ng replay ng news kagabi. Taray, hindi ko akalaing hobby mo na rin pala manood ng balita. Panimula ni Ricky at saka umupo sa isang swivel chair. Hey Black. Oo nga pala, narinig ko ang mga empleyado mo earlier. May mga sinisigawan ka raw? Black naman eh. Ano bang nangyayari sa iyo? Tanong ni Ricky. Nung nakaraan, may sinuntok ka sa bar. Ngayon naman, nangaaway ka na ng empleyado? Black, do you need some counseling or therapy? I just want to move to America. Bulong ni Black habang nakalagay ang kanyang mukha sa desk. I just want to forget everything and anything. What? Why? What happened? Sunod-sunod na tanong ni Ricky. Is there any problem? I still love her, pero ayaw na niya. Bulong ni Black. Mahirap ba akong mahalin? Kaya niya ako pinagpalit. Black, kinonfront mo ba siya about it? Like, did you guys made it clear na may cheating na nangyari? Tanong ni Ricky. No. After a breakup, hindi na kami nag-usap. Buntong hininga ni Black. I never thought that loving someone could hurt like this. Loving is hurting, right? Tumango si Black at saka napabuntong hininga. Can you do me a favor? Tanong ni Black sa kaibigan. Mabilis na itinaas ni Ricky ang kanyang dalawang kilay at saka ngumiti. Hello. Bati ni Ricky sa babae nung magbukas ng pinto. How are you? I am doing well. Sambit ni Shaira. Well, medyo busy na since isa na akong reporter sa isang TV station. Oh, perhaps yun ang rason kung bakit lagi nang nanonood ng balita sa Black. Bulong ni Ricky sa sarili. I'm sorry? Paglilinaw ni Shaira. Oh, nothing. Pumunta lang talaga ako rito para kumustahin ka at makipagkwentuhan. It's been a while na rin kasi, hindi ba? How's Black? Nakangising tanong ni Shaira. Well, he is not really good this past few months. Tumatangong tugon ni Ricky. Mas lalong naging mainitin ang ulo niya. Oh, I am sorry to hear that. Tumatangong sambit ni Shaira. If you need some help, I am just one call away. Oh, thank you, Shaira. Nakangising sambit ni Ricky sa bayakap sa babae. Alright, I will be leaving. Bibisitahin ko pang puntod ng nanay ko sa may Sky Cemetery. Oh, sasabay na ako sa'yo. May pupuntahan din ako roon eh. Gulat na gulat si Ricky nung iwika ito ng babae. Magpapalit na lang ako ng damit, wait lang. Noong magtungo sa kwarto ang babae, ay agad na nag-send ng chat si Ricky sa kanyang kaibigan. Ano? Sinong bibisitahin niyo sa Sky Cemetery? Tanong ni Black sa sarili nang makita ang mensahe ng kaibigan. Yung papa niya, nakalibing sa ibang sementeryo. So, sinong bibisitahin niya roon? Sir, nandito na po yung kape niyo. Magalang na wika ni Jill at saka nilapag ang isang tasa ng kape sa lamesa ni Black. Thank you, Jill. Bulong ni Black at saka agad na sinearch kung saan matatagpuan ang Sky Cemetery. If you don't mind lang naman, okay lang malaman kung sino yung namatay sa kamag-anak mo? Tanong ni Ricky habang nagdadrive ng kotse. Yung close kong tito. Pagsisinungaling ni Shaira. Ever since bata ako, napaka-supportive niya sa mga pangarap ko. I see. Tumatangong sambit ni Ricky. Nais niya na sanang i-inform ang kaibigan, ngunit dahil katabi niya si Shaira, ay hindi niya na mateks ang kaibigan. Nagugutom ka na ba? Gusto mo dumaan muna tayo sa kainan? Pag-aalok ni Ricky. No worries, okay lang. Wika ni Shaira habang nakatitig sa bintana ng sasakyan. Busog pa naman ako. Ikaw, baka gusto mong dumaan sa isang fast food chain. Hindi na. Sasabay na lang ako sa pagkain mamaya kay Dan. Sagot ni Ricky. Pagkatapos ng shift niya, didiretso ako doon sa pinagtatrabahuan niya. Then, sabay na kaming kakain sa labas.
I am glad na matatag pa rin kayo all these years. Tugon ni Shaira. Well, the thing is, ako na lang naman yung lumalaban. Matagal nang sumuko si Dan. Tumataong wika ni Ricky. Pero, nananatili pa rin siya sa tabi ko since alam niyang mahal ko siya. Kumbaga, ramdam kong awa na lang ang natira sa puso niya, kaya magkasama kami ngayon. Hindi malaman ni Shaira ang kanyang ibiwika matapos marinig ang lalaki na sabihin ng mga salitang iyon. You deserve better. Bulog ni Shaira. Sinabi rin sa akin ni Black iyan. Pero alam mo, ganun talaga siguro no, kapag mahal mong isang tao. Kahit anong sabihin ng iba, wala lang sa iyo ang lahat ng iyon. Natatawang sagot ni Ricky. Hindi niiwasan ni Shaira ang mapabuntong hininga dahil sa bigat ng atmosphere. Patugtog na lang tayo. Pag-iiba ni Ricky ng usapan sabay bukas ng radyo. Saan channel ka nakikinig? Black, maupo ka nga lang sa isang tabi. Baka masira yung sapatos mo kakalakad. Saway ni Ricky sa kanyang kaibigan. 2 taon ang nakalipas at lalo pang sumikat ang coffee shop ni Black dahil sa masasarap na desserts at coffee na kanilang sineserve. Of course, sino bang hindi masistress? Pangalan ng kumpanya kong nakasalalay dito. At saka chance ko na ito para lalo pang ayan na yata sila. Wika ni Black at saka inayos ang kanyang hitsura. Noong makarinig sila ng 3 sunod-sunod na katok, ay agad na binuksan ni Black ang pinto. Tumambad sa kanyang harapan ng isang grupo ng mga taong mula sa isang istasyon. Noong mapatingin siya sa isang babae, ay hindi niya naiwasan ang mapangiti ng napakalawak. Congrats! Panimula ng babae at saka inilahad ang kanyang kamay. Dahan-dahang hinawakan ni Black ang kamay ng babae at saka napangiti. Thank you, Shai. Noong makita ni Ricky ang tagpong iyon, ay hindi na rin niya napigilan ng mapangiti. Start na tayo? Tanong ng isa sa mga cameraman. Isanet na ng mga staff ang mabagay na kailangan nilang ayusin. Dahilan para ipakita muna ni Shaira ang listahan ng mga tanong na kanyang itatanong sa lalaki. Heto ng listahan ng mga tanong. Para at least, handa ka na sa mga tanong na sasabihin ko mamaya. Mabilis na tumango ang lalaki at saka ngumiti. Anyways, salamat sa pagtanggap ng interview namin. No worries. Baka katulong din naman sa akin yung gagawin natin. Sagot ni Black. Nung matapos ang interview, ay agad na nag-impake ang mga staff upang magtungo na sa van. Thank you po. Sambit ni Shaira ay saka kinuha ang kanyang briefcase. Muna na kami. Shai. Pagtawag ni Black, napatigil sa paglalakad si Shaira at saka napatingin sa lalaki. Hinintay muna ni Black na makalabas ang mga kasama ni Shaira bago magwika. Ang ganda mo ngayon. Hindi naiwasan ni Shaira ang matawa ng mga oras na iyon. At nambola ka pa talaga? Natatawang tugon ni Shaira sabay iling. Iyan lang bang sasabihin mo? Inilagay ni Black ang kanyang 2 kamay sa bulsa at saka napabuntong hininga. Pwede ba tayo mag-date? Date? Paglilinaw ni Shaira. Tumango si Black at saka ngumiti. Pakiramdam niya kung hindi niya tatanungin ng babae ngayon ay baka tuluyan na siyang mawala sa kanya. Kaya kahit mukhang imposible ay kinuha na ni Black ang tsansa. Sure. Maikling sagot ni Shaira. Alam mo anak, ngayon na lang kita ulit nakitang ganyan kasaya. Mabilis na natawa si Shaira sa sinabi ng kanyang ina. Sa wakas, mukhang malapit na akong magkaapo. Mama, date lang po iyon, hindi kasal. Depensa na Shaira habang naglalagay ng lipstick sa kanyang labi. Muna na po ako mama, bye-bye. Saktong paglabas ni Shaira ng pinto, ay naroon na nga si Black. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan at saka nakangiti. Sa loob ng ilang minuto nilang pananatili sa loob ng sasakyan, ay walang kumikibo ni isa sa kanila. Kaya nung ipark ni Black ang kotse sa parking lot, ay kinuha niya na ang tsansa na simulan ng kanilang usapan. Masaya ka naman ba sa trabaho meron ka ngayon? Tanong ni Black sa babae habang naglalakad sa daan. Sobra. Maikling sagot ni Shaira. Sobrang saya ko talaga. At ngayon ay, natupad na yung matagal kong pangarap. Alam mo, masaya rin akong makita kang successful bilang businessman. Grabe yung pagsikat ng coffee shop mo. Magsasalita na sana si Black. Ngunit nakita niyang may paparating na sasakyan
Kaya dahan-dahan niyang tinulak ang babae sa kabilang parte ng daan upang maprotektahan ito. Nabigla ang babae sa ginawa ng lalaki, dahilan para mapahawak siya sa kanyang dibdib. Nung makadaan ng sasakyan, ay agad na tinitigan ng lalaki ang babae. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Black sa babaeng kasalukuyang nakatingin sa dumaang sasakyan. "Oo, ayos lang ako, Black. Salamat." Sambit ni Shaira at saka ngumiti. Natapos ang araw na iyon nang may ngiti sa labi ang dalawa. Nasundan pa ito ng nasundan. Hanggang sa isang araw ay nakita na lamang nila ang kanilang mga sarili na tila ba nakadepende na sa isa't isa. "Black, salamat sa pagsundo sa akin." Panimula ni Ricky nung buksan niyang pinto ng sasakyan ng kaibigan. "Wala yun, tara na." Sambit ni Black at saka ngumisi. Nung makapasok ang kanyang kaibigan, ay agad na binuksan ng binatang radyo upang makinig ng mga kanta. Habang nagmamaneho, ay napunta ang atensyon ng lalaki sa isang sasakyan na nauna sa kanila. Pansin niya kasi na kahit ilang beses silang lumiko, ay doon patungo ang naunang sasakyan. "Rix, kilala mo ba yung sasakyan na nauna sa atin? Yang nakakulay pula na kotse?" tanong ni Black sa lalaking kasalukuyang kumakain ng chichirya. "Hindi, bakit?" Matipid na sagot ni Ricky sa kaibigan. "May problema ba?" "Pansin ko kasi na kahit nakailang liko na tayo, doon din sila pumupunta." Sagot ni Black at saka napatingin sa bintana. Kaya napaisip ako kung kakilala mo ba yung nauna sa atin. Noong mapatingin si Ricky sa naunang sasakyan, ay hindi nito naiwasan na magtaas ng kilay. "Hindi naman ako familiar sa plate number. Kaya 100% sure ako na hindi ko yun kilala. Malay mo naisipan lang din bumisita sa sementeryo." Sagot ni Ricky at saka sinandal ang kanyang ulo sa bintana. "Pasensya ka na, Black, ha? Break na kasi kami ni Danny. Wala na tuloy naghahati." "Tumigil ka dyan, Rix." Pinuto ni Black ang pagsasalita ng kaibigan at saka napabuntong hininga. "Huwag mong gawin iyang way para makipagbalikan sa buwisit na lalaking iyon. Ako na lang ang tawagan mo kung gusto mong magpasundo, magpahatid." "Sino bang nagsabing makipagbalikan ako sa lalaking iyon?" Tanong ni Ricky at saka kinuha ang huling piraso ng chichirya sa isang lagayan. Nagising ako sa katotohanan na napaka-toxic niyang tao. "Nako, siguraduhin mo lang kapag nakita kitang nakipagbalikan sa kanya, hindi na talaga kita papansinin kahit kailan." Dagdag pa ni Black at saka ipinark ang kotse. "Nandito na tayo." Nagpakita ng isang matamis na ngiti si Ricky at saka bumaba rin ng sasakyan. Duman sila sa isang flower shop at saka napagdesisyon ng bumili ng isang bouquet. Naglakad ang magkaibigan sa napakalawak na sementeryo. Ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay hindi nila naiwasan ang mamangha sa napakagandang langit. "Kapag kinasal ako, gusto ko ganito rin kaganda yung langit." Bulong ni Ricky. "Ikaw ba? Kailan ka ba ikakasal?" "Hindi nga ako pinapressure ni Mama. Ikaw naman itong tanong ng tanong kung kailan ako magpapakasal." Sagot ni Black. "Alam mo bang, pang-5 tanong mo na sa akin iya ngayon buwan?" "Paano ba naman kasi? Panay-kwento ka ng isang babaeng nagngangalang Shaira. Kaya akala ko road to forever na kayo." Tugon ni Ricky habang naglalakad. "After all, hindi ba't iyon naman talaga ang dahilan kung bakit bumalik ka ng Pinas para sa kanya?" "Yun din ang akala ko, Rix. At this point, nabili ko na yung kumpanya nila at napahirapan ko na siya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ako makaalis ng Pinas." Umiiling na sagot ni Black. "Hay, ewan ko ba. Huwag na tayo maglokohan, Black. Alam natin pareho na gusto mo pa rin si Shaira." Sambit ni Ricky at saka tumayo sa harap ng isang puntod. "Ngayon, ano nang balak mong gawin?" "Ano bang dapat kong gawin?" Natatawang tanong ni Black sa kaibigan. "Honestly, wala akong ideya. I mean, I do love her. But do you think it is enough? Kung noon nga nagawa niyang magloko, ngayon pa kaya?" "Noon iyon, Black. I am pretty sure matured kayo pareho sa pag-handle ng relationship. Hindi mo malang ba naisip iyon?" Tugon ni Ricky. "People change, di ba?" Noong mapatingin si Black sa kaibigan, ay nakakita siya ng isang babae sa di kalayuan. Nanliit ang mga mata ni Black at saka nagsimulang maglakad patungo sa di kalayuan. "Black, saan ka pupunta?"
Tanong ni Ricky sa kaibigan na kasalukuyang naglalakad patungo sa isang direksyon. Naglalakad ito hanggang sa maya-maya ay binilisan na nito ang pagtakbo. Black! Nakakita si Black ng isang babae nakatayo sa isang puntod. Nakahawak ito sa kanyang mukha at saka napaupo. Ramdam ni Black ang unti-unting pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ramdam din niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang pawis. Kaya't bawat yapak na kanyang tinatahak ay para bang nais niya ng umurong. Maya-maya ay narinig na lamang ni Black ang malakas na pag-iyak ng babae. Palakas ito ng palakas at dahil walang tao sa paligid ay para bang patuloy na umaalingwangaw ang kanyang pagtangis. Shaira? Pagtawag ni Black sa babae. Noong lumingon ng babae ay tila ba nagulat din ito nung makitang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Shaira at saka pinunasan ng kanyang mukha. Sinusundan mo ba ako? Sinamahan ko si Ricky. Wika ni Black sabay turo sa lalaki nakatingin sa kanila sa di kalayuan. Binisita niya yung mama niya. Dahan-dahang tumango si Shaira at saka napatingin muli sa puntod. Muna na ako. Paalam ni Shaira at saka nagsimulang maglakad palayo. Mabilis na hinabol ni Black ang babae at saka hinila ang braso nito. Sinong binibisita mo rito? Tanong ni Black. Bakit grabe ka kung umiyak? Binitaw ni Shaira ang lalaki at saka natawa. Ano naman iyon sa'yo? Nagtatakang tanong ni Shaira. Wala ka naman roon, Black. At saka, bakit ba ginagawa mong big deal yun? Kung meron mang isang taong ginagawang big deal ang lahat ng ito, ikaw iyon, Shaira. Tinatanong ko lang naman kung sino yung binibisita mo rito, pero hindi mo yun masagot. Tugon ni Black. Kung hindi naman pala big deal sa'yo ang lahat ng ito, bakit hindi mo lang sabihin kung sino ang binibisita mo rito? Katulad nga ng sinabi ko, ano naman sa iyo yun, Black? Pag-uulit ni Shaira. Aalis na ako. May mga papeles pa akong kailangang tapusin. Shaira, hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino yung binibisita mo rito. Sigaw ni Black. Wala akong paki, Black. Basta ako. Aalis ako. Sigaw pabalik ni Shaira habang naglalakad patayo. Wala nang nagawa pang lalaki kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang at mapatingin sa puntod kung saan nag-iwan ng bulaklak ang kanyang dating naobya. March to July 2022. Nagtatakang pagbasa ni Black. Star de Los Santos. Ramdam ni Black na para bang aatakihin siya sa puso ng mga oras na iyon. Mabilis niyang hinabol si Shaira at saka agad na hinila ang braso nito. Black, nasasaktan ako. Sigaw ni Shaira. Sino si Star? Tatigilan si Shaira nung tanungin ito ng lalaki. Sabihin mo, Shaira, sino si Star? Sa pagkakataong iyon, ay hindi na naiwasan ni Shaira ang maiyak. Bumuhos ng mga luhang kanina pa niyang balak ilabas. Wala na siyang nagawa kung hindi yakapin ang kaharap na lalaki at humagulhol sa bisig nito. Hindi malaman ni Black kung anong nangyayari, pero pakiramdam niya ay may malubhang pinagdadaanan ng babae kaya gano'n na lamang ang pagtapik niya sa balikat nito. Anak natin si Star, Black. Nalaglag siya. Bulong ni Shaira. Sorry, Black. Hindi mawari ni Black kung anong kanyang magiging reaksyon sa isiniwalat ni Shaira. Napaupo siya sa sahig. Hindi malaman kung anong gagawin. Napahawak siya sa kanyang bibigat, pilit na umiiling. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Shaira? Bulong ni Black. Hindi ako nagkaroon ng chance na sabihin sa'yo dahil may babae ka. Umiiyak na wika ni Shaira. Ano? Never akong nag-cheat, Shaira. Sinong tinutukoy mo? Tanong ni Black. Yung lipstick sa jacket mo. Kanino iyon? Yung honeymoon na nag-message sa phone mo tapos tinaob mo. Sino iyon? Saglit na napaisip si Black nung mga oras na iyon. Nung maalala niya kung anong tinutukoy ng babae, ay agad siyang natawa at napailing. Kay Honey yung lipstick na kulay red. Pinatago niya lang sa akin iyon dahil wala siyang bulsa noon. Honey ang pangalan niya at hindi yun ang tawag ko sa kanya. Tinaob ko ang phone dahil manarisim ko na iyon. Hindi dahil may tinatago ako, okay? Paliwanag ni Black. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino yung lalaking tumulong sa'yo sa paglalagay ng gamit sa sasakyan nung lilipat ka na ng bahay? Si AJ iyon. Sagot ni Shaira, sabay punas ng kanyang mga luha. Kaibigan ni Mama yung mama niya.
Kaya tinulungan niya akong maghakot ng gamit dahil matagal na rin kaming hindi nagkausap. Siya rin yung lalaki nagbigay ng lunch, hindi ba? Naging kayo ba? Tanong pa ni Black at saka tinanggal ang luha mula sa pisngi ng babae. Hindi, dahil kahit anong pagtanggi ko, ikaw at ikaw pa rin ang nais kong makasama habang buhay. Hindi napigilan ni Black ang mapangiti at yakapin ang kaharap na babae. Sa wakas, nagkaayos na rin kayo. Sigaw ni Ricky sa di kalayuan. Mabilis na natawa ang dalawa at saka napatingin sa lalaki naglalakad patungo sa kanila. Gusto kong puntahan si Star. Okay lang ba? Tanong ni Black. Mabilis na tumango si Shaira at saka nagsimulang maglakad patungo sa puntod ng namayapa nilang anak. And this is Shaira de los Santos, reporting. Sambit ni Shaira at saka ngumiti ng kaunti. Noong namatay ng ilaw ng kamera, ay agad siyang nagtungo sa tent, kasamang iba pang mga staff. Next one, Shaira, wala ka pa rin kupas kahit 6 years ka na dito sa industriya. Sambit ng isa sa kanilang kameraman. Kumain ka na ba? Kumuha ka ng styrofoam doon sa kulay brown na box. Paborito mo yung laman nun ngayon. Ayun, tamang-tama. Nagka-crave ako sa chicken curry. Masayang wika ni Shaira at saka nagtungo sa isang brown na box. Nung buksan niya ito, ay laking gulat niya. Nung may lumitaw na isang lalaki at may hawak na singsing. Halos napasigaw sa takot si Shaira. Dahilan para magtawanan ang lahat ng staff. Shaira de los Santos, will you marry me? Tanong ng lalaki nakasuot ng styrofoam na costume. Mabilis na naiyak si Shaira at walang pag-alinlangang tumango. Mabilis niyang niyakap ang lalaki, dahilan para magsigaw ng mga staff sa loob ng tent. Isinuot ni Black ang singsing sa daliri ni Shaira at saka hinalikan nito sa labi. Anak, umiiyak na panimula ng ina ni Shaira. Huwag mong kalimutang bumisita buwan-buwan, ha? Agad na natawa si Shaira sa winika ng kanyang ina. Ma, sa kabilang kanto lang magiging bahay namin. Paano hindi ako makakabisita rito sa bahay? Natatawang wika ni Shaira. At saka hindi pa ako kasal. Ilang bigas mang kakainin natin. Gusto ko na rin magkaapo, ha? Para naman may alagaan ako at makausap bukod sa inyong dalawa ni Black. Sambit ng ina ni Shaira. Okay na siguro yung 5 apo. Ma, kung makapagsalita ka naman dyan, parang napakadali lang bumuo ng bata. Umiiling na wika ni Shaira at saka sinandalang kanyang ulo sa balikat ng kanyang fiancé. Pero hindi ba't mangarap mong bumuo ng volleyball team? Nung mga bata pa lang tayo? Asar ni Black sa kanyang fiancé. Mabilis na hinampas ni Shaira ang lalaki. At sabay-sabay silang nagtawanan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.